Anak, bakit hindi ka nakatira doon sa bahay na binili ko para sa iyo? Nagtataka si Dra. Sofia Reyes, ang aking ina, nang makita niyang naninirahan kami ng asawa kong si Miguel sa maliit at luma naming apartment sa Maynila. Ibinigay ko na po iyon sa kapatid kong si Mia. Wala po kasing karapatan ang anak ninyo sa bahay na iyon, ma. Walang hiyang sagot ni Miguel. Saglit na nag-isip ang aking ina at pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay na ikinagulat ko at ikinagulat ng lahat. Bago tayo magsimula, pindutin muna ang like at subscribe. Maraming salamat. Handa na kayong makinig. Hawak-hawak ni Ara ang mga dokumento. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Kontrata ng donasyon. Ang bahay na binigay sa kanya ng kanyang ina, isang marangyang villa sa Tagaytay, ay nakapangalan na ngayon kay Mia, ang kanyang bayaw. Si Mia ang babaeng 1 taon nang nagpapanggap na siya ang may-ari ng bahay na iyon. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Ara kaya't gumawa ng tunog ang mga papel. Paano? Paano ka naglakas loob? Bulong niya, nakatingin sa kanyang asawa. Nakaupo sa sofa si Miguel, nakasandal at ngumiti ng mapanguyam. Naglakas loob. At ano ngayon? Nakatayo sa likod niya si Aling Gloria, ang kanyang biyenan, at ang mukha nito ay puno ng kasiyahan. Nakaupo naman si Mia sa isang rocking chair, nagme-manicure, at hindi man lang tumitingin kay Ara na para bang walang kinalaman sa kanya ang bahay, nakakalipat lang ng pangalan. Illegal ito, malakas na sabi ni Ara. Nasa pangalan ko ang bahay na iyon. Wala kang karapatan. Meron, sabi ni Miguel. Asawa kita. Anumang pag-aari mo ay konjugal natin. Pinamaneho ko lang ang ating joint property. Tumayo siya at lumapit, at saka mas karapat-dapat ang kapatid ko kaysa sa iyo para sa bahay na iyon. Dugo ko siya. Ikaw, asawa lang. Ang asawa, madaling palitan. Pero ang pamilya, hindi. Tumango si Aling Gloria. Tama ang anak ko. Walang kailangang maghari-harian dito na hindi natin kadugo. Tayo ang pamilya at tayo ang dapat magmay-ari ng lahat. Umiling si Ara at umatras patungo sa pinto. Kailangan niyang umalis agad. Tawagan ang kanyang ina, ang pulis, ang abogado. Ito ay isang panloloko. Inagaw sa kanya ang kanyang bahay, ang kanyang ari-arian. Ngunit humarang si Miguel sa pintuan. Saan ka pupunta? Sa nanay ko. Sasabihin ko sa kanya ang lahat ng ginawa ninyo. Wala kang pagsasabihan. Sabi niya, hinawakan ang braso niya at mariing pinisil. Kapag nagbitiw ka ng kahit isang salita, pagsisisihan mo. Sobra mong pagsisisihan. Ngunit 1 taon at kalahati pa lang ang nakalipas at ibang-iba ang lahat. Noon, si Ara ay nagtatrabaho bilang isang nail artist sa isang nail salon sa labas ng Metro Manila. Hindi malaki ang kanyang sahod, nga 20,000 peso buwan. Pero sapat na para sa upa at pang-araw-araw na gastos. Nag-iisa siyang naninirahan. Nasa ibang probinsya ang kanyang ina, may sarili siyang negosyo, si Dra. Sofia Reyes ay nagpapatakbo ng maliit ngunit matagumpay na negosyo ng pagbebenta ng mga kagamitang medikal. Bihira silang magkausap, minsan lang sa 1 linggo, dahil sa abala ng ina. Sanay na si Ara sa independenteng buhay mula pa noong siya ay teenager. Ang araw na nakilala niya si Miguel ay nagsimula ng masama. Nahuli siya sa gising, tumakbo papunta sa tren nang walang makeup. Pag-akyat niya sa hagdan, nadulas siya at bumagsak. Nagkalat ang laman ng kanyang bag sa sahig, cellphone, wallet, makeup kit, susi, lahat ay gumulong pababa. Napaluhod si Ara, masakit ang tuhod, at gusto na lang umiyak. Sandali lang. Tutulungan kita. Narinig niya ang boses ng isang lalaki. Matangkad, maputi, at nakangiti siya habang nakaluhod sa tabi niya at pinupulot ang mga gamit niya. Hindi ka ba nasaktan? Sa tingin ko, hindi naman. Maraming salamat. Kinuha ni Ara ang bag at tumayo. Masakit ang tuhod niya,
Pero kaya pa. Saan ka pupunta? Hahatid na kita. Baka madulas ka ulit. Gusto niyang tumanggi, ngunit napapayag siya ng sinseridad nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang Miguel, hinatid siya hanggang sa labasan at humingi ng numero niya. Walang pag-aatubili, ibinigay ni Ara ang kanyang numero. Nagtiwala siya sa maamo nitong mukha, mabait na mga mata at simpleng pananalita. Tinawagan siya ni Miguel kinagabihan at inalok siyang magkita sila sa weekend. Pumayag si Ara. Ang una nilang date ay sa isang simpleng coffee shop. Hindi ito espesyal, ngunit masaya. Si Miguel ay isang engineer sa isang maliit na pabrika, kumikita ng mga 30,000 pesos buwan at nakatira sa inuupahang apartment kasama ang isang kaibigan. Nagkuwento siya tungkol sa trabaho niya nang may sense of humor at nagpakita ng interes sa buhay niya. Hindi siya inistorbo. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong ginhawa. 8 buwan na siyang hiwalay sa kanyang ex-boyfriend at pakiramdam niya wala na siyang halaga. Nagsimula silang magkita ng 2 beses sa isang linggo at lalo itong dumalas. Nagbigay si Miguel ng maliliit at matatamis na regalo. Isang bouquet ng wildflowers o isang aklat na gusto niyang basahin. Lagi niya itong hinahatid sa bahay. Kahit malayo ang trabaho niya, unti-unting nahulog ang loob ni Ara sa kanya. Hindi ito matinding pag-ibig, ngunit mainit at maaasahan. Mukha siyang taong makakasama niya sa hinaharap. Pagkatapos ng 4 na buwan, sinabi ni Miguel na gusto niya siyang ipakilala sa kanyang pamilya. Gusto ka nang makita ni Mama at ni Mia. Marami na akong naikukuwento tungkol sa iyo. Kinabahan si Ara. Palaging nakakakaba ang makilala ang pamilya ng isang boyfriend, ngunit hindi niya ito matatakasan. Nakita niya si Aling Gloria sa isang luma at siksikang apartment sa ika-5 palapag ng isang condemned building. Sira ang elevator. Habang umaakyat si Ara sa hagdan, may dala siyang kahon ng cake. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayos lang, magiging maayos ang lahat. Ang nagbukas ng pinto ay isang babaeng 50s, may kulay pulang buhok, medyo mataba, at may mabigat na tingin. Ah, ikaw pala. Tuloy ka. Walang hello, walang nice to meet you. Pumasok si Ara. Sa loob ng bahay, may amoy ng pritong sibuyas at asim. Lumabas sa isang kwarto ang isang babaeng mga 25 anyos, may blonde na buhok, nakasuot ng masikip na jeans at tube top. Hi, ikaw si Ara? Ako si Mia, ang kapatid ni Kuya Miguel. Umupo sila sa paligid ng mesa. Agad na nagsimulang magtanong si Aling Gloria na para bang isang interview. Saan ka nagtatrabaho? Magkano ang sahod mo? Sumagot si Ara ng tapat. Ang kanyang trabaho sa nail salon, ang maliit na sahod, ang kanyang ina sa ibang probinsya, at ang apartment na inuupahan niya. Humikab si Aling Gloria. Sige na, basta mahal mo lang ang Miguel ko, ayos na yan. Buong gabi, nag-cellphone lang si Mia. Isang beses lang siya tumingin at nagtanong, may kotse ka? Wala. May license? Wala. Sige. At bumalik na siya sa pagtingin sa screen. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Miguel si Ara sa istasyon. Kumusta? Nagustuhan mo ba ang pamilya ko? Nagsinungaling si Ara. Oo. Mukha namang mababait. Sa totoo lang, mayroon siyang masamang pakiramdam. Ang biyenan ay malamig, ang bayaw ay mayabang. Pero inisip niya na baka dahil sa unang impresyon lang, pinapanood pa lang nila ako. Lumipas ang 4 na buwan. Nagsimula nang magkuwento si Miguel tungkol sa kasal. Ara, magpakasal na tayo. Sawang-sawa na ako sa pag-upa ng mga apartment. Gusto ko na ring magkaroon ng sariling pamilya. Nag-isip si Ara. Sa isang banda, maaga pa, 8 buwan pa lang silang magkakilala. Ngunit sa kabilang banda, mabait siya, maaasahan, at pagod na rin siya sa pag-iisa. Sige, gawin natin. Tinawagan niya ang kanyang ina para sabihin ang balita. Mahinahon ang naging reaksyon ni Dra. Sofia Reyes. Sigurado ka ba, anak? Hindi ba masyadong maaga? Ina, 24 na ako. Kailan pa? Bumuntong hininga ang ina. Ang kasal ay ginanap 2 buwan pagkatapos
maliit lang, mga 35 bisita. Nag-upa sila ng isang bulwagan sa isang restaurant. Hinati ni Miguel at Ara ang gastos. Nagpadala si Dra, Sofia ng pera para sa damit at mga singsing. Dumating ang ina ni Ara isang araw bago ang kasal. Sinalubong siya ni Ara sa airport. Niyakap nila ang isa't isa, si Dra. Sofia ay 62, ngunit mukhang mas bata pa. Maganda ang figure niya, nakasuot ng eleganteng suit at may malamig na ekspresyon ng isang matagumpay na businesswoman. Halika, ipakita mo sa akin ang lalaki. Nagkita silang tatlo sa isang coffee shop. Sinubukan ni Miguel na magbigay ng magandang impresyon. Nagkuwento tungkol sa trabaho niya, sa mga plano niya, at kung paano sila mabubuhay. Tumango si Dra, Sofia, nakinig, at paminsan-minsan ay nagtatanong. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Nang lumabas si Miguel para magyosi, tumingin ang ina sa kanyang anak. Mahal mo ba siya? Talaga? Opo, ma. Tumahimik si Dra. Sofia, ngunit nakita ni Ara sa mga mata niya ang bakas ng pagdududa. Ang kasal ay naging maayos, ang mga bisita ay masaya, si Miguel ay mapagmahal, si Aling Gloria ay ngumingiti, si Mia ay nakasuot ng matingkad na damit na halos hanggang pusod at nagpipicture lang buong gabi. Sidra, Sofia ay tahimik na nakikipag-usap sa mga bisita, ngunit hindi siya mukhang sobrang masaya. At pagkatapos, ang regalo, patapos na ang party. Humingi si Dra, Sofia ng katahimikan, tumayo, at itinaas ang kanyang baso. Mahal kong ikakasal, gusto kong magbigay ng regalo. Ara, alam kong gusto mo palaging magkaroon ng sarili mong bahay, at masaya akong ipaalam sa iyo na natupad na ang iyong pangarap. Kinuha niya ang isang envelope sa bag niya at ibinigay ito sa anak. Binuksan ito ni Ara at nakita ang mga dokumento. Titulo ng pag-aari ng isang bahay. Ang address ay sa isang subdivision sa labas ng Tagaytay, 160 SQ, M, 3 palapag. Ang nakapangalan ay si Ara. Saglit na natahimik ang bulwagan at pagkatapos ay pumutok sa palakpakan. Hindi makapaniwala si Ara habang tinitingnan ang mga papel. Ma, totoo ba ito? Oo, anak. Binili ko ito 2 taon na ang nakalipas bilang isang investment. Plano kong ibenta, pero naisip ko, mas magandang ibigay ko na lang sa iyo. Fully furnished at may kasangkapan na, kaya pwede na kayong lumipat agad. Agad na inagaw ni Miguel ang mga dokumento at paulit-ulit itong binasa. Namumula ang mukha niya sa excitement. Hindi ako makapaniwala. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat. Niyakap niya ang biyenan. At pagkatapos ay ang kanyang asawa. Ara, narinig mo ba? May bahay na tayo. May bahay na tayo. Tumakbo rin si Aling Gloria at hinalikan si Dra, Sofia. Naku, ma'am, napakalaki naman po ng puso ninyo. Maraming salamat. Ngayon, mabubuhay ng maayos ang mga anak namin. Nakatayo si Mia sa isang gilid at halatang naiinis. Hindi lang inis, inggit matindi, nakakasukang inggit. Lumapit si Ara sa kanyang ina at niyakap ito. Ma, sobra naman ito. Hindi ko inaasahan. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Gusto ko maging maayos ang buhay mo. Pero isa lang ang ipangako mo sa akin. Kapag may nangyari o may problema ka, huwag kang mag-atubiling tumawag agad. Huwag kang matakot. Naiintindihan mo ba? Opo, ma. Nangangako ako. Pagkatapos ng kasal, umalis si Dra. Sofia, naghihintay ang trabaho sa kanya. Pumunta si Ara at Miguel para tingnan ang bahay. Ito ay kahanga-hanga. Isang brick house na 3 palapag, may sloping roof, 100 SQ, mm. Ang lote, may bakod at gate. Sa unang palapag, may malaking living room, kitchen, dining room at isang comfort room. Sa ikalawang palapag, 4 na bedroom at isang bathroom. Sa ikatlong palapag, isang attic na may malalaking bintana, may basement din at garahe. Fully furnished at handa na itong tirhan. Naglibot si Ara sa mga kuwarto, hindi makapaniwala na lahat ng ito ay pag-aari na niya. Niyakap siya ni Miguel at hinalikan. Swerte ko sa iyo.
At sa biyenan ko, Ara, mabubuhay na tayong parang tao. Ang unang 2 linggo ay masaya. Nag-ayos sila ng bahay, bumili ng maliliit na gamit, nag-imbita ng mga kaibigan. Pag-uwi ni Miguel, nakangiti siya, niyayakap si Ara at magkasama silang naghahanda ng hapunan. Lahat ay maganda. Sa wakas, nahanap na ni Ara ang kaligayahan. Ngunit hindi ito nagtagal. Sa 3 linggo, dumating si Aling Gloria. Anak, ipakita mo sa akin ang bahay. Gusto kong makita kung paano kayo nag-aayos. Masayang ipinakita ni Miguel ang bahay sa ina niya. Naglibot ang biyenan, hinawakan ang lahat, binuksan ang mga kabinet. Ito, kailangan itong palitan. Masyadong madilim ang wallpaper. At ang mga plato sa kusina, mukhang hindi komportable. Mas maganda, bumili kayo ng iba. Tahimik lang si Ara. Inisip niya na nag-aalala lang ang biyena niya sa anak niya at nagbibigay lang ng payo. Umalis si Aling Gloria kinagabihan, ngunit bumalik kinabukasan. May dala siyang isang kaldero ng tinolang manok. Sapat na ito sa Miguel ko sa 1 linggo. Wala ka namang alam na lutuin nito. Di ba? Nagtangka si Ara na sumagot. Marunong din po ako. Umiling ang biyenan. Pero maselan sa pagkain ang Miguel ko. Hindi siya kumakain ng kung ano-ano. Sa pagtatapos ng unang buwan, nagsimulang dumalaw si Aling Gloria ng 3 o 4 na beses sa 1 linggo. Nagdadala ng pagkain, naglilinis, at naglilipat ng mga gamit. Kapag sinabi ni Ara na kaya niya ng mag-isa, sinasaway siya ng biyenan. Huwag na. Tinutulungan lang kita. Ayaw mo ba ng tulong? Sa bawat mahinang reklamo ni Ara, ganito ang sagot ni Miguel. Bakit ganyan ka? Nag-aayos lang si Mama para sa atin. Bakit ka nagagalit sa kanya? Pagkatapos, nagsimulang matulog si Aling Gloria tuwing weekend. Anak, sobrang lungkot ko na mag-isa sa luma kong apartment. Pwede ba akong magpalipas ng 1 gabi dito? Oo naman, Ma. Magpalipas po kayo. Magpahinga kayo. One eye na, kinuha niya ang bedroom sa 2 palapag na may pinakamagandang tanawin. Gustong imungkahi ni Ara ang mas maliit na kwarto, ngunit hindi niya magawa, natatakot siyang magsimula ng away. Pagkatapos ng 2 buwan, halos naninirahan na si Aling Gloria sa villa. Dumarating siya tuwing Biyernes at umaalis tuwing Lunes, o kung minsan ay nananatili ng buong linggo. Nag-aasal siya na parang siya ang may-ari, nagdidikta sa kusina, at inuutusan si Ara kung ano ang gagawin at paano. Masyadong maalat ang sabaw. Ayaw ni Miguel ng maalat. Hindi mo naman nilinis ng maayos ang sahig. Tingnan mo yang mantsa. Bakit mo binuksan ang bintana? Magsasakit ang anak ko sa lamig. Kinuyom ni Ara ang kanyang ngipin. Panandalian lang ito. Magigipit din si Mama at babalik sa sarili niyang bahay. Ngunit hindi umalis si Aling Gloria. Sa katunayan, dinala pa niya si Mia. Nag-iisa siya sa bahay. Pwede ba siyang bumisita? Paminsan-minsan dito. Hindi umangal si Miguel. Oo naman, sabihin mo sa kanya, bumisita siya. Nagsimulang dumalaw si Mia tuwing weekend. Nagdadala siya ng mga kaibigan at nagpapaparty sa living room. Nag-iingay ang bahay ng musika, tawanan at sigawan. Pag-uwi ni Ara, puno ang bahay ng mga taong hindi niya kilala. Mia, pwede mo naman sanang sinabi muna sa akin. Bakit? Alam naman ni Kuya Hindi niya sinabi sa iyo? Ay, sorry Ara. Sasabihin ko sa iyo sa susunod. Ngunit sa susunod, hindi na naman siya nagpaalam. Pagdating ng 3 buwan, hindi na talaga umalis si Aling Gloria. Anak, mas komportable ako dito kaysa sa luma kong apartment, kung ayos lang sa iyo. Sige lang Ma, manatili lang po kayo hanggat gusto ninyo. Sinubukan ni Ara na kausapin si Miguel ng pribado. Miguel, baka naman pwedeng bisitahin lang ni Mama paminsan-minsan ang bahay niya? Parang hindi ako komportable. Napangit si Miguel. Ano ang hindi komportable? Mama ko yan. May karapatan siyang tumira kasama namin. Pero, sa pangalan ko po ang bahay na ito, tiningnan siya nito na para bang nagsabi siya ng isang bagay na nakakabaliw. Kaya ano, asawa kita.
at ang bahay na ito ay conjugal nating dalawa at may karapatan ang pamilya ko na tumira dito. Pero, tigilan mo na, sigaw niya. Nagrereklamo ka pa sa tulong ni Mama, walang utang na loob, umatras si Ara. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Miguel na galit at malamig at natakot siya. Mula noon, tuluyan nang nanatili si Aling Gloria sa bahay. Gumigising siya ng maaga at nagluluto ng almusal para lang sa anak niya, para kay Ara natira lang ang mga tira-tira o wala man lang. Hindi ka na bata, kaya mo nang magluto para sa sarili mo. Naghari siya sa lahat ng dako, sa kusina, sa living room at kahit sa bedroom ng mag-asawa. Pumapasok siya nang walang katok para maglinis o mag-ayos ng mga gamit. Masyadong magulo dito. Inayos ko na lahat. Ang mga batikos ay walang katapusan. Madumi ang bintana, linisin mo. Hindi matutuyo ang mga damit mo kung ganyan ang pagkakasabit. Hindi masarap ang hapunan mo. Ayaw nito ni Miguel. Sa lahat ng bagay, kinakampihan ni Miguel ang ina niya. Kapag nagtangkang sumagot si Ara, sinisigawan siya nito. Tama si Mama. Ang dumi mo talaga. Bakit hindi ka nakikinig? Gusto ka lang niyang tulungan. Nagsimulang mapagod si Ara. Nagtatrabaho siya mula 1 a.m. hanggang 6 p.m. At pag-uwi niya, naghihintay ang mga utos ng biyenan niya. Linisin ulit, hugasan ulit, plansahin ulit. Lahat ay binabatikos. Gawin mo ito, hindi ang ganyang ginagawa mo. Pagkatapos ng 4 na buwan ng kasal, nagdeklara si Mia na gusto niyang tumira sa villa. Kuya, pwede ko bang gamitin ang attic? Wala namang gumagamit. Wala akong matirahan at masyadong mahal ang upa. Agad na pumayag si Miguel. Sige, tumira ka na lang dito. Nagalit si Ara. Dapat tinanong mo muna ako. Bakit? Kapatid ko yan. Pero akin ang bahay. Tigilan mo na yang akin mo. Mag-asawa tayo. At lahat ay conjugal nating dalawa. Lumipat si Mia sa ikatlong palapag at nag-ayos. Nag-aasal siyang parang hostess. Nagtatagal sa bathroom ng 2 oras. Nagkakalat ng mga gamit niya sa buong bahay at nagdadala ng mga kaibigan at boyfriend. Isang araw, pumasok si Ara sa living room at nakita ang 4 na lalaking hindi niya kilala umiinom ng beer at nanonood ng basketball. Mia, sino sila? Mga kaibigan ko. Dapat nagpaalam ka muna. Ano bang problema? Malaki naman ang bahay, pwede tayong maghati-hati. Kinampihan na naman ni Miguel ang kapatid niya. Ara, ano ba? Kailangan din nilang mag-entertain ng mga bisita. Malaki ang bahay. Ayos lang. Lumipas ang kalahating taon, si Ara ay naging isang katulong sa sarili niyang bahay. Nagtatrabaho siya, naglilinis, nagluluto, naglalaba. Samantala, sina Miguel, Aling Gloria at Mia ay nabubuhay ng walang ginagawa at hindi man lang nagpapakita ng pasasalamat. Nagbago si Miguel. Naging irritable at walang pakialam. Pag-uwi niya, nakahiga lang siya sa sofa at nagse-cellphone. Ang sagot niya sa mga tanong ay maikli. Kumusta ang trabaho mo? Ayos lang. Gusto mo bang maglakad-lakad mamayang gabi? Pagod ako, huwag mo akong istorbohin. Kapag hiniling ni Ara na tulungan siya sa gawaing bahay, sinisigawan siya nito. Buong araw ka lang nasa bahay, di ba? Sobra bang hirap na maghugas ng pinggan? Hindi lang ako nasa bahay, nagtatrabaho ako. Anong trabaho? Nagme-manicure ka lang at nagchitsismisan. Pagkatapos, nagsimula ang mga kahilingan sa pera. Isang gabi, habang naghahapunan, sinabi ni Aling Gloria, Ara, kailangan ko ng gamot. Pwede mo ba akong bigyan ng 10,000? Nagulat si Ara. Wala po akong ganoong kalaking pera. Bakit wala? Nagtatrabaho ka, di ba? Wala nang natitira pagkatapos kong bayaran ng gastos at mga utility. Napakalaki ng monthly fees ng bahay na ito. Di mag-ipon ka. O kaya, humingi ka sa nanay mong mayaman. Sinuportahan siya ni Miguel. Ara, bigyan mo si Mama ng pera. Talagang kailangan niya. Hindi ba pwede na ikaw ang magbigay? Maliit lang ang sahod ko. Wala na akong pera
dahil sa gas at pagkain. Humiram si Ara ng pera sa isang kaibigan at ibinigay ito. Walang pasasalamat si Aling Gloria, kinuha lang niya ito na parang obligasyon niya. Pagkatapos ng isang linggo, humingi ulit siya ng pera at patuloy itong nangyari. Nagsimula na ring humingi si Mia. Ate, bigyan mo ako ng 2,000 pesos, pambili ng damit. Wala akong pera. Wala akong pera. Kuripot ka. Mayaman naman ang nanay mo. Kumuha si Ara ng pangalawang trabaho. Tuwing gabi, nagtatrabaho siya sa front desk ng isang fitness club. Mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa nail salon at mula 7 p.m. hanggang 10 p.m. sa club. Umuuwi siyang pagod na pagod. Hindi man lang nagtanong si Miguel kung saan siya nanggaling. Sinalubong siya ni Aling Gloria ng batikos. Hindi mo man lang niluto ang hapunan. Ang Miguel ko, nagluto ng itlog para sa sarili niya. Ano klasing asawa ka na hindi makapagbigay ng pagkain sa asawa mo? Hindi po ako ang nanay niya, biglang lumabas sa bibig ni Ara. Nagliit ang mata ni Aling Gloria. Anong sabi mo? Wala. Ulitin mo. Sabi ko, hindi po ako ang nanay niya. At kaya niya ring magluto para sa sarili niya. Tumayo si Aling Gloria at lumapit sa kanya. Pakinggan mo, bata. Hanggat nakatira ka sa bahay na ito, gagawin mo ang sinasabi ko. Naiintindihan mo? Akin po ang bahay na ito. Akin. Tumawa si Aling Gloria. Anong akin? Wala kang karapatan dito. Asawa ka lang ni Miguel, at ang asawa, madaling palitan. Nang magtangka si Ara na sumagot, pumasok si Miguel. Anong nangyayari? Sinisigawan ako ng asawa mo, reklamo ng ina. Tiningnan ni Miguel si Ara. Sinigawan mo si Mama? Hindi po. Sabi ko lang, tumahimik ka, humingi ka ng tawad. Ngayon na, tumahimik si Ara. Lumapit si Miguel. Sabi ko, humingi ka ng tawad. Ayoko. Hinawakan niya ang braso ni Ara at mariing pinisil. Masakit. Humingi ka ng tawad. Sabi ko, humingi ka ng tawad. Tinanggal ni Ara ang braso niya at umatras sa dingding. May pasa na agad ang braso niya. Tiningnan siya ni Miguel ng malamig. Sa susunod, hindi nakita pakakawalan. Tandaan mo yan. Nakatayo si Aling Gloria. Nakataas ang braso. At nakangiti. Mula noon alam ni Ara. Nakulong siya. Sinaktan siya ng kanyang asawa, sinakop ng kanyang pamilya ang kanyang bahay at nag-iisa siyang lumalaban sa kanilang tatlo. Gusto niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit hindi niya masabi ang totoo. Nahihiya siya. Nahihiya siyang umamin na nagkamali siya, na nagpakasal siya sa maling tao. At ang buhay niya ay naging isang bangungot. Tumatawag si Dra. Sofia minsan sa 2 linggo. Kumusta ka anak? Ayos lang ma. Masaya. Gusto mo ba ang bahay? Opo, sobra. Kumusta ang Miguel? Ayos lang ma. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit hindi niya masabi ang totoo. Natatakot siya. Lumipas ang 1 taon. Si Ara ay pumayat at mukhang pagod. May dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa pambubugbog bihira lang siyang saktan ni Miguel kapag galit na galit siya. Dahil ito sa kulang sa tulog, pagod at stress. Nagtatrabaho siya sa 2 trabaho, nagbabayad ng lahat ng utility sa bahay at bumibili ng mga pagkain. Samantala, sina Miguel at Aling Gloria ay walang ginagawa, hindi tumutulong, kundi humihingi lang. Ara, bili mo ako ng bagong sapatos. Ara, bigyan mo ako ng panggas. Ara, lutuin mo ng tinola. Gusto ni Miguel, hingi, hingi, at ulit-ulit na hingi. At pagkatapos, nangyari ang nagpabagsak sa kanya. Isang gabi, umuwi si Ara nang mas huli kaysa sa karaniwan. Na-delay siya sa club dahil sa pag-aayos ng inventory. Pagdating niya ng 10 p.m., may ilaw at may mga boses sa bahay. Pumasok siya sa loob at nakita sina Miguel, ang ina niya at si Mia nakaupo sa living room. May mga dokumento sa mesa. Tumingin si Miguel sa asawa niya. Ah, nandyan ka na. Umupo ka. May pag-uusapan tayo. Nag-alala si Ara. Ano po iyon? Sabi ko, umupo ka. Umupo siya sa dulo ng sofa.
Kinuha ni Miguel ang isang papel mula sa folder at inilapag sa harap niya. Ayan, tingnan mo. Kinuha ni Ara ang mga dokumento. Kontrata ng donasyon. Ang bahay niya ay nakapangalan na ngayon kay Mia. Ang kanyang bayaw. Nawala ang kulay sa mukha niya. Anong ibig sabihin nito? Ang nakikita mo. Ipinangalan ko na sa kapatid ko ang bahay. Paano? Paano ka naglakas loob? Nanginginig ang boses niya. Nasa pangalan ko ang bahay na iyon. Nasa iyo, oo. Ngayon, kay Mia na. Sumandal si Miguel sa sofa at nagkrus ng binti. Mukha siyang nasisiyahan sa sarili. Illegal ito. Wala kang karapatan. Meron. Asawa kita. Anumang pag-aari mo ay conjugal natin. Pinamaneho ko lang ang ating joint property. Kumuha pa ako ng abogado. Sinigurado niya na legal ang lahat. Binuklat ni Ara ang mga papel nang nanginginig ang kamay. Lagda. Stamp. Mukha namang totoo. Ngunit paano? Paano niya naisalin ang titulo nang walang pahintulot niya? Mas karapat dapat si Mia para sa bahay na ito. Patuloy ni Miguel. Dugo ko siya. Kapatid ko. Ikaw. Asawa lang. At ang asawa, madaling palitan. Pero ang pamilya, panghabambuhay. Tumango si Aling Gloria. Tama ang anak ko. Walang kailangang maghari-harian dito na hindi natin kadugo. Tayo ang pamilya at tayo ang dapat magmay-ari ng lahat. At itinuro niya si Ara. Anong ginawa niya para magkaroon ng ganitong bahay? Wala. Binili lang ng nanay niya. Kaya dapat magpasalamat siya na pinapayagan namin siyang tumira dito. Nakaupo si Mia sa rocking chair, nagme-manicure at nakangiti. Salamat kuya. Alam kong hindi mo ako bibiguin. May sarili na rin akong malaki at magandang bahay. Tiningnan sila ni Ara, ngunit hindi siya makapagsalita. Nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib at lumabo ang kanyang paningin. Ako, magdedemanda ako. Ipawawalang bisa ko ito. Regalo ito ng nanay ko sa akin. Ari-arian ko ito. Tumawa si Miguel. Gawin mo. Aabutin ka ng ilang taon para magdemanda at kailangan mo ng maraming pera. Wala ka naman, di ba? Dahil ginagastos mo lahat para sa amin. Kaya, kung gusto mo pang tumira dito, tumira ka. Kung hindi, umalis ka. Bahala ka. At kapag nanatili ka, dagdag ni Aling Gloria, tandaan mo na bahay na ito ni Mia. Kaya, kailangan mong sumunod kay Mia, sa akin, at syempre, sa Miguel namin. Naiintindihan mo? Tumayo si Ara, mabigat ang mga paa na parang bulak. Wala siyang lakas sa kanyang mga binti. Pumunta siya sa bedroom, naglock ng pinto, at umupo sa kama. Nanginginig ang mga kamay niya. Kailangan niyang tawagan ang kanyang ina. Sabihin ang lahat. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numero. Tumunog lang, hindi sinagot ni Dra. Sofia Reyes. Sinubukan ulit ni Ara at ulit. Sa wakas, sumagot na. Ara, anong problema? Gabi na. Bumagsak ang boses ng anak. Ma, inagaw nila ang bahay. Ipinangalan ni Miguel sa kapatid niya. Ipinakita niya ang mga dokumento. Sabi niya, legal daw. Ma, anong gagawin ko? May mahaba at mabigat na katahimikan. Pagkatapos, nagtanong ang ina, sa kalmado at malamig na boses. Sinaktan ka ba niya? Napatigil si Ara. Paano niya nalaman? Hindi po. Hindi niya ako sinasaktan. Huwag kang magsinungaling. Naririnig ko sa boses mo. Sinaktan ka niya, di ba? Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na siya makapagsinungaling. Opo, sinasaktan niya ako. At ang biyenan at bayaw ko, nakatira rin dito. Sinasakop na nila ang lahat. Hindi ko alam ang gagawin. Natatakot ako. Huminga ng malalim ang ina. Pakinggan mo, huwag kang aalis kahit saan ngayon. Ilak mo ang pinto ng bedroom at matulog ka. Pupunta ako bukas ng umaga. Hintayin mo ako. Aayusin natin ito. Pero ma, walang pero. Magpakatatag ka anak. Magiging maayos ang lahat. Binaba ni Ara ang telepono at umiyak ng umiyak. Takot, kahihiyan, at kaligayahan lahat ay magkahalo. Pupunta ang kanyang ina. Tutulungan siya. Sa wakas,
Isinara niya ang pinto ng bedroom gamit ang isang upuan at humiga, nakasuot pa ng damit, ngunit hindi siya makatulog. Buong gabi siyang naghihintay, nakikinig sa mga ingay sa bahay. Naririnig niya ang tawanan ni Miguel at ng ina niya. Sa itaas, malakas ang musika. Nagdiriwang si Mia. Kinaumagahan, maagang gumising si Ara, naghilamos, nagbihis at naghintay. Nangako ang kanyang ina, kaya darating siya. Alas, 11 a.m. Tumunog ang doorbell. Nagrereklamo si Aling Gloria habang naglalakad patungo sa pinto. Sino ba yan, umagang-umaga? Nang buksan niya ang pinto, nanigas siya. Nakatayo sa harap ng pinto si Dra. Sofia Reyes. Matangkad. Maganda ang figure. Nakasuot ng eleganteng suit. Ang mukha niya ay malamig na parang yelo. At ang tingin niya ay matalim. Magandang umaga, sabi niya sa kalmadong boses. Ako ang ina ni Ara. Nasaan ang anak ko? Nakabukas ang bibig ni Aling Gloria, nakatayo sa pinto. Tiningnan siya ni Dra, Sofia ng malamig, at inulit. Nasaan ang anak ko? Magandang umaga ma'am. Anong nangyayari? Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Nagmamadali ang biyenan, nagpapanggap na nagaanyaya. Nandito po si Ara. Tatawagin ko po. Nandyan ba siya, Ara? Halika. Nandito ang nanay mo. Tumakbo si Ara palabas ng bedroom at nang makita niya ang kanyang ina, parang may nabasag sa loob niya. Ang lahat ng luha, lahat ng takot, lahat ng pagod na naipon sa loob ng isang taon ay bumuhos. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina. Inilagay ang mukha niya sa balikat nito. Mariing niyakap ni Dra. Sofia ang kanyang anak. Naramdaman niya ang panginginig ni Ara. Pagkatapos, marahan niya itong inilayo, hinawakan ang baba nito at tiningnan sa mata. At nakita niya ang ayaw niyang makita. Ang pasa sa ilalim ng mata ni Ara na sinubukan niyang takpan ng foundation. Ang namumutla niyang mukha, ang payat niyang pisngi, ang matitinding dark circles, ang takot at kawalang pag-asa sa kanyang mga mata. Sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong niya ng mahina, ngunit ang bawat salita ay parang martilyo. Ma, wag po muna ngayon, bulong ni Ara, tumingin ng may takot sa biyenan. Sino ang gumawa nito sa iyo? Inulit ni Dra. Sofia, mas malakas. Lalo pang nag-alala si Aling Gloria. Ma'am, bakit niyo po siya sinisigawan agad? Pumunta po kayo sa kusina, magkape tayo. May bibingka po ako. Wala akong kailangan ng kape o bibingka. Hindi ako bisita. Pumasok si Dra. Sofia sa living room nang hindi man lang nagtatanggal ng sapatos na nagpagulat kay Aling Gloria. Tiningnan niya ang kwarto ng matalim. Nasa mesa pa rin ang mga dokumento na ipinakita ni Miguel kay Ara kagabi. Lumabas si Miguel mula sa bedroom. Bagong gising, nakasuot ng luma at stretched na sweatpants at t-shirt. Magulo ang buhok at hindi pa nag-aahit. Ang biyenan ko pala, nakakunot ang noo niya nang makita ang ina ni Ara. Pinapunta ako ng anak ko. Nandito ako para kunin siya. Kunin? Hindi makapaniwala si Miguel sa kawalang hiyaan nito. Kinasal si Ara. May asawa at pamilya siya. Hindi mo siya basta-basta kukunin. Ang asawang nananakit sa asawa niya? Lumapit si Dra. Sofia sa mesa, kinuha ang mga dokumento at nagsimulang basahin ng maingat. Lalo pang namutla ang mukha ni Miguel. Hindi ko siya sinaktan. Nagsisinungaling lang siya para dalhin ka dito. Mahilig sa drama ang mga babae. Alam mo yan. Huwag kang magsinungaling sa akin, bata. Hindi siya tiningnan ni Dra. Sofia, patuloy siyang nagbabasa ng mga dokumento. May pasa sa mukha ng anak ko. At sa kilos mo, mukhang hindi ito ang unang beses. Natatakot siya sa iyo. Itinaas niya ang kanyang ulo at kinunot ang noo. At ang mga peking dokumentong ito, akala mo hindi ko ito titingnan. Akala mo hahayaan ko na lang. Anong peking dokumento? Tumaas ang boses ni Miguel, pilit na nagpapalabas ng pagkamahina. Legal ang lahat. Kinuha ko pa ang abogado. Peke ito. Maling stamp pa lang, mali na. Ang lagda,
halatang forgery. Kahit hindi expert, malalaman agad. Walang legal na bisa ang kontrata ng donasyon na ito. Maayos na inayos ni Dra. Sofia ang mga dokumento at inilagay sa bag niya. Ang bahay na ito ay pag-aari pa rin ng anak ko at mananatili itong ganoon. Mula sa hagdan, bumaba si Mia. Humihikab at naguunat. Nakasuot siya ng maikling pajamas at magulo ang buhok. Ano ba yan? Umagang-umaga ang ingay. Matutulog pa ako nang makita niya si Dra. Sofia, ngumiti siya ng mayabang. Ay, si nanay pala ni ate. Hello ma'am, surprise. Hello Mia, ikaw pala ang kapatid na nagtangkang agawin ang bahay ng anak ko. Hindi lang nagtangka, inagaw ko na. Akin na ito, ang legal kong bahay. Lumapit si Mia sa salamin sa hallway, inayos ang buhok niya at mukhang kontento sa sarili. Hindi sa iyo, peke ang mga dokumento. Fake, nagulat si Mia. Peke? Sabi ni Kuya. Malinis at legal ang lahat. Oo, niloko ka ng kuya mo o niloko siya ng kinuha niyang murang fraudulent na abogado. Tumingin si Dra. Sofia sa kanyang anak at hinawakan ang kamay niya. Ara, mag-empake ka. Ang mga mahahalaga lang. Aalis tayo ngayon na. Saan po tayo pupunta? Bulong ni Ara. Hindi pa rin makapaniwala na totoo ang nangyayari. Sa isang hotel muna. Pagkatapos, iisipin natin. Pero hindi ka na pwedeng manatili sa bahay na ito kasama ng mga taong ito ng kahit isang segundo pa. Biglang humarang si Aling Gloria sa daan. Hindi mo siya pwedeng kunin. Kinasal si Ara sa anak ko. May obligasyon siya sa asawa niya at sa pamilya. Anong obligasyon? Lalo pang lumamig ang boses ni Dra. Sofia, ang obligasyon na tiisin ang pambubugbog. Ang magtrabaho para sa 3 malulusog na tambay na walang inambag sa bahay. At ang ibigay ang huling kusing niya para sa mga kapritso ninyo. Tinitigan niya ang biyenan na hindi sinasadya ay umatras. Umalis ka. Sa daan. Ngayon na. Ayoko. Tumapak sa lupa si Aling Gloria. Akin na ang bahay na ito. Tama ang Miguel ko na ipangalan ito kay Mia. Kadugo namin siya at karapat-dapat siyang mabuhay ng maayos. Umalis ka sa daan, lalo pang humina ang boses ni Dra. Sofia, ngunit mas nakakatakot. Huwag mong subukin ang pasensya ko. Wala kang karapatan na mag-utos dito. Hindi mo ito bahay. Ibinuka ni Aling Gloria ang kanyang braso para harangan ang hagdan papunta sa bedroom. Sa puntong iyon, gumawa si Dra. Sofia ng isang bagay na hindi inasahan ni Ara. Ang ina, na palaging kalmado, malamig, at businesslike, ay hinawakan si Aling Gloria sa magkabilang balikat at itinulak ito patabi. Hindi ito malakas na tulak, ngunit determinado, at walang pagdududa ang kaseryosohan niya. Nawalan ng balanse ang biyenan at bumagsak sa sofa, sumisigaw ng malakas. Hay nako, anong ginawa mo? Sinaktan niya ako. Nakita ninyo, may saksi. Sinaktan niya ako. Hindi ako nanakit, nagtulak lang. Iba yun, sabi ni Dra. Sofia, inayos ang jacket niya. At kapag hinarangan mo pa ako ulit, mas malala ang mangyayari. Mas malala pa. Binalingan niya si Mia na nakadikit sa dingding. Umalis ka rin. Huwag kang humarang. Umatras si Mia sa hallway. May takot sa mga mata. Hindi niya inasahan ang ganitong determinasyon mula sa kalmadong babae. Nang makita ni Miguel na sinaktan ang ina niya, nagpasya siyang siya na mismo ang kumilos. Sumugod siya at nagtangkang hawakan ang braso ng biyenan. Mukhang balak niyang itulak siya palabas ng bahay. Masyado na kayong lumalabas sa linya. Umalis kayo o tatawag ako ng pulis. Ngunit handa si Dra. Sofia. Agad niyang kinuha ang pulso nito. Binaluktot ang braso. At sumigaw si Miguel sa sakit. Bigla siyang yumuko. Huwag na huwag mong sasaktan ang isang babae sa harap ko ulit. Dahil babasagin ko ang kamay mo. Naiintindihan mo ba? Hinawakan niya ito ng ilang segundo pa. Tinitiyak na naiintindihan nito kung gaano siya kaseryoso. At bigla niya itong pinakawalan. Napaatras si Miguel.
hinimas ang namumulang pulso at tiningnan ang biyenan ng may pinaghalong galit at takot. Sinaktan niya ang Miguel ko. Sinaktan niya ang anak ko. Sumigaw si Aling Gloria, tumayo mula sa sofa. Lahat kayo, saksi sa pambubugbog na ito. Magdedemanda ako sa pulis. Magdemanda ka. Magdedemanda rin ako para sa pananakit ng anak ko. Tingnan natin kung sino ang tama. Hinawakan ni Dra. Sofia ang kamay ni Ara. Anak, akayin mo ako sa kwarto mo. Kunin natin ang mga mahahalagang gamit. Umakyat sila sa hagdan, pumasok sa bedroom at nilock ang pinto. Tiningnan ni Dra. Sofia ang maliit, siksikang kwarto, puno ng luma at masikip na gamit. Umupo siya sa gilid ng kama at tinapik ang tabi niya. Umupo ka. Mag-iimpake tayo. Pero bago yan, sabihin mo sa akin ang lahat. Lahat. At huwag ka nang magsinungaling na ayos lang. At sinabi ni Ara ang lahat. Parang bumukas ang bibig niya at hindi na siya makatigil. Tungkol sa mga problemang nagsimula pagkatapos ng kasal, tungkol kay Aling Gloria na dumating at naghari, kung paano nila unti-unting inagaw ang buong bahay, kinuha ang pinakamagandang kwarto, tungkol kay Mia na pumasok sa ikatlong palapag nang walang pahintulot, tungkol kay Miguel na nagbago, naging irritable at malamig. Kung paano siya sinaktan sa unang pagkakataon kalahating taon na ang nakalipas nang humingi siya ng pera para sa sarili niya. Kung paano siya nagtatrabaho sa dalawang trabaho, nagbabayad ng lahat ng utility at pagkain habang sila ay nabubuhay ng parang mga parasite sa pera niya. At kagabi, nang ipakita ni Miguel ang kontrata na naglilipat ng bahay sa kapatid niya at nagbanta na pagsisisihan niya kapag may sinabi siya, umiyak siya, halos hindi makahinga. Tahimik na nakinig si Dra. Sofia, hindi siya inistorbo. Sa bawat bagong kwento, lalo pang tumitigas ang mukha niya. Lalo pang mariin ang pagkakakuyom ng kanyang labi. Nang matapos ang kuwento ni Ara, tumayo ang ina, naglakad-lakad sa kuwarto at tumigil sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Mukha siyang nagpipigil ng galit. Sa wakas, dahan-dahan siyang lumingon. Tama na. Wala nang kahit isang segundo pa. Tapos na. Hindi ka na mananatili dito. Hindi ngayon, hindi bukas. Kailanman. Pero ma, wala akong matirahan. Wala akong anuman. Meron ka. Ako. May pera ako. At may abogado ako. Umupo si Dra. Sofia sa tabi ng anak niya at niyakap siya. Sinabi ko na sa iyo, titira muna tayo sa isang hotel sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay kukuha tayo ng magandang apartment at ang bahay na ito babawiin natin sa pamamagitan ng korte, ng piskal, ng pulis. Sa anumang paraan babawiin natin. Nag-impake sila sa loob ng 20 minuto. Mga damit, dokumento, kosmetiko, cellphone, ang mga mahahalagang gamit lang. 2 bag lang. Tiningnan ni Ara ang bedroom kung saan siya nagdusa ng napakatagal na buwan at naisip niya, wala siyang pinagsisisihan na umaalis siya. Nang bumaba sila, nakaupo sina Miguel, ang ina, at ang kapatid niya sa living room, tahimik na nag-uusap. Nang makita nila silang may dalang bag, sabay silang tumayo. Ano? Aalis ka talaga? Tanong ni Miguel, hindi makapaniwala. Oo. Ngayon na, Ara, hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Asawa kita. Kinasal tayo, pamilya tayo. Asawa mo ako. Ngayon, hindi na. Nagulat si Ara sa sarili niyang boses, na matatag at determinado. Sa kabila ng takot, pagsisisihan mo ito. Idedemanda ko ang kalahati ng bahay na ito bilang conjugal property. May karapatan ako. Subukan mo, malamig na sabi ni Dra. Sofia, ang bahay na ito ay personal na regalo sa aking anak bago kayo ikasal at mahigpit na nakapangalan lang sa kanya. Wala kang inambag na kahit isang sentimo sa bahay na ito. Sa katunayan, nabuhay ka sa pera ng anak ko sa loob ng 1 taon. Wala kang karapatan sa bahay na ito. Umalis sila, sumakay sa kotse ng ina,
at umalis. Lumingon si Ara, ang kanyang villa, ang kanyang bahay, at umaalis siya. Mababawi ba talaga natin ang bahay? Oo anak, nangangako ako. Hindi sila mananatili doon ng kahit isang araw pa. Pumunta sila sa isang magandang hotel sa gitna ng lungsod. Kumuha sila ng malaki at malinis na double room na may tanawin ng parke. Umupo si Ara sa kama at sa kanya lang naramdaman, malaya siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, walang sisigaw, walang maguutos, walang mananakit sa kanya. Kinuha ni Dra. Sofia ang laptop at cellphone niya at nagsimulang tumawag. Systematic at organisado, tulad ng pag-aayos niya ng mga problema sa negosyo. Una, si Attorney Choi, ang abogado. Magandang gabi, attorney. May emergency ako tungkol sa anak ko. Real estate fraud, forgery, at physical abuse. Opo, kailangan ko ng agarang konsultasyon. Sige, magkita tayo sa opisina ninyo. Mamayang 6 p.m. Nakipag-appointment. Pangalawa, si Policia Martinez, isang kaibigan. Policia, kumusta? Kailangan ko ng agarang tulong. May kaso ng abuse at fraud. Opo, biktima ang anak ko. Puwede mo ba akong padalhan ng isang field investigator? Bukas ng umaga? Salamat. Pangatlo, si G. Lee, isang private investigator. G. Lee, kumusta? May kailangan akong agarang investigasyon. Kailangan kong ma-validate ang mga dokumento ng real estate. May forgery ng stamp at lagda. Opo, super urgent. Handa akong magbayad ng doble depende sa bilis. Nakaupo si Ara sa kama, nakikinig sa ina niya na gumagawa ng defense line. Naramdaman niya na unti-unting nawawala ang mabigat na pasanin sa puso niya. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang malakas na suporta. Pagkatapos ng 2 oras, dumating ang isang batang investigator. Mga 30s, nakasuot ng uniforme, magalang at maingat. Ipinakilala niya ang sarili bilang Policia Kim. Nakikinig siya sa kwento ni Ara, nagtatanong at nagtatala. Hiniling niya na ipakita ang mga pasa. Naghubad si Ara ng damit at ipinakita ang pasa sa braso at balikat niya. Kinunan ni Policia Kim ng litrato gamit ang kanyang work phone at initala ang lahat. Kailangan niyo pong kumuha ng medical certificate. Pumunta kayo sa emergency room. Susuriin kayo ng doktor. Itatala niya ang lahat ng sugat at magbibigay ng opisyal na certificate. Ito ay magiging solidong ebidensya sa korte. Kinuha ni Dra. Sofia ang mga peking dokumento mula sa bag niya. Ito ang mga dokumento na naglilipat ng bahay sa kapatid ng asawa niya. Nandyan ang lagda ng anak ko, ngunit nanunumpa siyang hindi siya pumirma sa anuman. Kinuha ni Policia Kim ang mga dokumento, tiningnan ng mabuti, itiningin sa ilaw at kinunot ang noo. Opo, kahina-hinala talaga. Malabo ang notary stamp at iba ang format, iba rin ang lagda. At kailangan nating i-compare ito sa passport niya. Kailangan ng forensic examination. Kinuha niya ang form at hiniling na sumulat ng affidavit si Ara. Kokopyahin ko ang mga dokumentong ito bilang ebidensya. Kung mapatunayan na forged ito, magiging kasong kriminal ito. Sumulat si Ara ng detalyadong affidavit tungkol sa pananakit, fraud at illegal na paninirahan. Dinala ni Policia Kim ang mga dokumento at nangako na aasikasuhin ang kaso simula Lunes. Nang umalis siya, pumunta sila sa emergency room. Maingat na sinuri ng on-duty na doktor si Ara at itinala ang 3 pasa sa braso, ang malaking pasa sa balikat at ang mga gasgas. Sinukat, kinunan ng larawan at inilarawan ng detalyado sa chart. Pagkatapos, nagbigay siya ng opisyal na medical certificate. Kinuha ni Dra. Sofia ang certificate at maingat na inilagay sa folder kasama ng iba pang mga dokumento. Isa pang ebidensya. Ngayon, pumunta tayo sa abogado. Dumating sila sa opisina ni Attorney Choi saktong 6 p.m. Sinalubong sila ng abogado sa kanyang malaking opisina na puno ng mabibigat na wooden desk, mga leather chair at mga aklat ng batas
na hanggang kisame. Isang lalaking mga 50s, may maputing buhok, nakasuot ng mamahaling suit at may matalas na tingin. Nakinig siya sa buong kwento, mula simula hanggang wakas. Hindi siya inistorbo. Tumango siya paminsan-minsan. Nang matapos ang kwento ni Ara, sumandal siya sa silya at pinagsama ang kanyang mga kamay. Komplikado ang sitwasyon, hindi ako magsisinungaling. Ngunit ito ay ganap na maaayos. Sa katunayan, nasa posisyon tayo ng malaking bentahe. Kinuha niya ang mga dokumento na dala ni Dra. Sofia, at tiningnan ang mga ito gamit ang isang magnifying glass. Ang bahay ay personal na regalo sa kliyente ko sa ilalim ng deed of donation at mahigpit na nakapangalan lang sa kanya. Nakasaad sa deed of donation na ito ay separate property ng done at hindi ito mapapabilang sa conjugal property sakaling maghiwalay. Ang donor ay ang kanyang ina, hindi ang asawa. Sa batas, hindi ito conjugal property. Walang karapatan ang asawa sa bahay na ito kahit katiting. At ang mga peking dokumentong ito? Tanong ni Dra. Sofia, itinuro ang deed of donation. Tumawa si Attorney Choi. Forgery ito. At napakalawsi pa. Ang notary stamp ay peke. Iba ang format at font. Ang registration number, wala sa sistema. Ang lagda ay malinaw na iba sa sample na lagda ng anak mo sa passport. Anumang handwriting expert ay mapapatunayan ito sa loob ng 2 araw. Kaya, mababawi namin ang bahay? Hindi lang maaari, kundi dapat. At gagawin natin. Iyan ay sigurado. Nagsimulang itala ni Attorney Choi ang plano ng aksyon. Magdedemanda tayo ng annulment of deed batay sa forgery. Kasabay nito, maghahain tayo ng complaint sa piskal para sa fraud at hihilingin na maging kasong kriminal ito. At maghahain din tayo ng ejectment case laban sa mga iligal na naninirahan. Gaano katagal ito aabutin? Karaniwan, aabutin ito ng 3 o 4 na buwan. Itinaas ni Attorney Choi ang kanyang kamay nang makita niya ang pagkadismaya ni Ara. Pero hindi tayo karaniwang kaso. Mayroon tayong malinaw na forgery, ebidensya ng pananakit at de facto na pag-agaw ng bahay. Puwede nating subukang maghain ng writ of preliminary attachment para i-freeze ang bahay bilang subject of dispute. Sa ganitong paraan, magagawa natin ito sa loob ng 1.5 buwan. Nagkontrata sila sa abogado. Agad na binayaran ni Dra. Sofia ang malaking retainer's fee ng cash. Ito ang down payment. Simulan mo na agad. Kailangan ko ng pinakamabilis na resulta. Bibigyan ko kayo ng resulta, Dra. Reyes. Ang kasong ito ay mananalo tayo ng nakapikit. Tumayo si Attorney Choi at nakipagkamay sa kanila. Bukas, ihahain ko na ang lahat ng complaint at motion. Sa weekend na ito, makikita ninyo na ang unang resulta, ang sumunod na mga araw ay abala. Tiningnan nila ang higit sa 20 apartment na inuupahan. Sa wakas, nakakita sila ng isang magandang studio unit sa isang tahimik na kalye, 5 minuto lang mula sa sentro ng lungsod, 30 SQ. MA. Malinis, fully furnished, at maganda ang interior. Mabait ang may-ari, at hindi na nagtanong pa. 10,000 ang upa. Agad na binayaran ni Dra. Sofia ang upa para sa 6 na buwan at pumirma sila sa kontrata. Pagkatapos ng 1 linggo, lumipat sila. Bumili lang sila ng minimum na bedding, pinggan, at iba pa. Mabilis silang nag-ayos. Bumalik si Ara sa nail salon, nagdahilan na nagkasakit siya ng trangkaso. Ang mga kasamahan niya ay tumingin ng kakaiba sa pasa niya sa braso, pero naniwala. Nagsimulang magtrabaho si Dra, Sofia, sa bahay. Nag-video conference siya sa mga staff niya at nag-ayos ng mga dokumento online, ngunit ang karamihan ng oras niya ay inilaan niya sa anak niya. Nagluluto siya, nakikipag-usap sa kanya tuwing gabi, at binibigyan siya ng emotional support. Tumatawag si Miguel kay Ara ng 10 hanggang 15 beses sa isang araw. Hindi niya sinasagot kahit 1 beses. Nagpadala siya ng mahahabang text messages. Sorry na, hindi ko sinasadya.
bumalik ka na. Pag-usapan natin ng maayos. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Pamilya tayo. Magiging mabait na ako. Nangangako ako. Hinding-hindi na kita sasaktan. Binasa ni Ara, tahimik siyang nag-delete. Tumawag din si Aling Gloria, umiiyak. Anak, bakit ganyan ka? Nahihirapan ang Miguel ko nang wala ka. Sobra siyang nagsisisi. Bumalik ka na. Patatawarin ka namin. Magkasundo na ulit tayo. Nakinig si Ara ng 1 minuto at tahimik siyang nagbaba ng telepono. Nagpadala si Mia ng masasamang text messages. Sino ka ba sa tingin mo? Akin pa rin ang bahay. Iba ang sinabi ng abogado namin. Huwag ka nang magsayang ng pera sa abogado. Matatalo ka lang. Ni-block ni Ara ang numero niya. Pagkatapos ng 2 linggo ng paghahain ng kaso, dumating ang subpina mula sa korte. Ang unang pagdinig para sa annulment of deed ay naka-schedule pagkatapos ng 1 buwan. Ang forensic examination ay mabilis na ginawa. Nahanap ni G. Lee, ang private investigator, ang abogadong gumawa ng deed of donation. Isa itong fraudster na may record ng forgery. Nagbigay siya ng testimony na binayaran siya ni Miguel ng 20,000 pesos para gawin ang mga pekeng dokumento. Inimbestigahan ng pulis si Miguel para sa fraud. Tinawag siya para tanungin. Dumating siya kasama ang isang murang abogado at sinubukan niyang itanggi ang lahat. Akala ko totoo ang mga dokumento. Niloko din ako. Wala akong alam. Ngunit sapat ang ebidensya para patunayan ang kanyang kasalanan. Lumipas ang 1 buwan. Ang araw ng unang pagdinig. Kinabahan si Ara. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Hinimas ni Dra. Sofia ang buhok niya na parang bata. Pinapakalma siya. Magiging maayos ang lahat, anak. May matibay tayong ebidensya. Huwag kang mag-alala. Dumating sila sa gusali ng korte 20 minuto ng mas maaga. Nakaupo na si Miguel sa hallway kasama ang kanyang abogado, isang lalaking 40s, nakasuot ng gusot na suit. Sa tabi niya, si Aling Gloria, nakasuot ng itim at basa ang mukha ng luha. Mukhang hindi dumating si Mia. Baka natakot. Nang makita si Ara, tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Ara, mag-usap tayo ng maayos. Bakit ka nag-show sa korte? Umalis ka. Huwag mo akong kausapin. Mahal na mahal kita. Alam kong nagkamali ako, pero magsimula ulit tayo. Mabilis na tinanggal ni Ara ang kamay niya. Umalis ka, sabi ko. Huwag mo akong hawakan. Tumayo si Dra. Sofia sa pagitan nila. Parang pader. Kung lalapit ka pa sa anak ko, tatawag ako ng guwardiya at idedemanda ka para sa stalking. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao, ngunit umatras. Bumalik siya sa kanyang upuan, nakatingin ng galit. Sa wakas, tinawag na sila sa courtroom. Isang babaeng hukom, mga 50s, na may mahigpit na ekspresyon ang nakinig sa magkabilang panig. Kumpiyansa si Attorney Choi, inilabas niya ang lahat ng ebidensya. Narito ang deed of donation na binigay ng ina sa kanyang anak. Narito ang resulta ng forensic examination na nagpapatunay na peke ang bagong dokumento. Narito ang testimony ng fraudster na abogado. At narito ang medical certificate para sa pananakit. Lahat ay malinaw, lohikal, at hindi matatawaran. Ang abogado ni Miguel ay nalito. Sinubukan niyang magdahilan na conjugal property ang bahay dahil mag-asawa sila, ngunit malamig na sinaway siya ng hukom. Malinaw na nakasaad sa deed of donation. Ito ay personal na pag-aari, na regalo mula sa third party, hindi mula sa asawa. Nabasa mo ba ang Civil Code Article 130? Ang ganitong pag-aari ay hindi mapapabilang sa conjugal property. Nagbigay ng testimony si Miguel, sinubukan niyang magdahilan. Nag-invest din ako sa bahay, nagpaayos ako, binayaran ko ang lahat ng gastos. Malamig na inilabas ni Attorney Choi ang lahat ng resibo at credit card statements ni Ara na nagpapatunay na siya lang ang nagbayad ng pera. Nasaan ang patunay ng investment mo? Resibo, invoice, bank transfer? Wala? Iyon na nga. Tumagal ang pagdinig ng halos 4 na oras. Sa wakas, umalis ang hukom para magbigay ng desisyon at bumalik
Pagkatapos ng 10 minuto, tumayo. Magsisimula na ang pagdinig. Tumayo ang lahat. Kinuyom ni Ara ang kanyang kamao. Namumutla ang kanyang knuckles. Nagsimulang basahin ng hukom ang desisyon sa malamig at opisyal na tono. Ang petition for annulment of deed na inihain ng plaintiff na si Ara ay granted sa kabuuan. Ang nasabing deed of donation ay idineklara na void ab initio dahil sa forgery at kawalan ng consent ng nagmamay-ari. Ang defendant na si Mia ay inuutusan na lisanin ang subject property at ibalik ang mga susi sa legal na may-ari sa loob ng 10 araw. Huminga ng malalim si Ara, lumambot ang kanyang mga binti sa kaligayahan. Mariing hinawakan ni Dra. Sofia ang kanyang kamay. Nanalo tayo anak, nanalo tayo. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ang counterclaim na inihain ng defendant na si Miguel na humihiling na ideklara ang bahay bilang conjugal property at hatiin ito ng pantay ay denied sa kabuuan. Ang subject property ay kinikilala bilang separate property ng plaintiff na si Ara na natanggap sa ilalim ng deed of donation mula sa kanyang ina. Walang karapatan ang defendant na si Miguel sa ari-arian na ito at walang batayan ang kanyang claim. Tumayo si Miguel, namumula ang mukha. Hindi ito patas. Tumira din ako doon, pamilya ko, umupo, malamig na utos ng hukom. Ang desisyon ng korte ay pinal at walang appeal sa bahagi ng ejectment. Nang makalabas sila sa courtroom, umiyak si Ara dahil sa kaligayahan at kaginhawaan. Nakipagkamay si Attorney Choi sa kanila. Congratulations! Maganda ang resulta. Sa loob ng 10 araw, ang bahay ay sa inyo na ulit. Sumunod si Miguel. Tumakbo papunta sa kanila. Alam mo namang wala na kaming matirahan, Ara. Paano si Mama at si Mia? Bigyan mo kami ng 1 buwan para makahanap ng disenteng matirahan. Hindi. 10 araw. Ayon sa desisyon ng korte, wala nang kahit 1 araw pa. Lumayo ka, Miguel, sabi ni Dra. Sofia, kinuha ang cellphone niya. Oh, gusto mo bang maghain ako ng additional complaint para sa stalking at threat? Isa pang linya sa kasong fraud mo. Tiningnan niya sila ng may galit at kawalang pag-asa. Pagsisisihan ninyo ito, lahat kayo, isang banta sa harap ng mga saksi, tumaas ang boses ni Dra. Sofia, naririnig at nire-record ko ang lahat. Ulitin mo ulit iyan para sa record. Dumura si Miguel sa sahig at umalis. Sinundan siya ni Aling Gloria, umiiyak, at nakatakip ang mukha sa handkerchief. Ang 10 araw ay napakatagal. Inisip ni Ara kung ano ang gagawin nila sa huling pagkakataon. Baka sirain nila ang bahay, babasagin, o magnanakaw ng gamit. Hindi siya makatulog ng maayos. At nag-alala, pinakalma siya ni Dra. Sofia, anuman ang gawin nila, magdedemanda tayo ng damages sa korte. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, paalisin sila. Sa wakas, dumating ang 11 araw. Si Ara, Dra, Sofia, at Attorney Choi ay maagang pumunta sa villa. Tahimik at walang tao ang bahay. Wala ang kotse ni Miguel sa labas ng gate. Binuksan ni Ara ang pinto gamit ang sarili niyang susi at pumasok, talagang walang tao. Lahat ng personal na gamit ay nawala. Ang mga orihinal na kasangkapan ay nandoon, ngunit wala na ang mga pinggan, decorations, painting, at carpet na binili nila. Sa puting dingding ng living room, may nakasulat na malalaking itim na letra, "Aming bahay ito. Pagsisisihan mo." Nang makita niya ang nakasulat, hindi sinasadya, napangiti si Ara, isang pagod, ngunit masayang ngiti. Pinturahan ko na lang ito bukas, o palitan ko na lang ng bagong wallpaper. Niyakap ni Dra. Sofia ang kanyang anak, tapos na, anak, ang bahay ay sa iyo na ulit. Maaari ka nang mabuhay ng payapa. Tumawag sila ng cleaning service. 2 araw na naglinis ang professional team sa bahay. Naglinis sila ng lahat, naglinis ng carpet at sofa. Naging malinis at kumikinang ang bahay. Pagkatapos, kumuha si Ara ng isang interior designer. Nagpaayos sila ng simple,
Pininturahan ang dingding na may sulat, pinalitan ang wallpaper sa 2 bedroom at pinalitan ang basag na salamin. Inabot ito ng 1 linggo. Pagkatapos ng 2.5 linggo ng pagdinig, handa na ulit ang bahay. Lumipat si Ara sa kanyang villa. Tinulungan siya ni Dra, Sofia, na mag-ayos at manirahan. Ayan na. Ayos na. Anak, bumalik ka na sa bahay mo. Sa bahay mo. Opo ma, nandito na ako. Tiningnan ni Ara ang paligid at huminga ng malalim, kalayaan. Sarili niyang espasyo. Wala nang mag-uutos, mangiinsulto o mananakit sa kanya. Kailangan ko na ring umuwi sa lungsod ko, sabi ni Dra. Sofia, nang hihinayang, sobrang dami ng trabaho, tumatawag na ang mga kasosyo ko araw-araw, pero maaari mo akong tawagan anumang oras. Kapag may problema, tumawag ka agad. Naiintindihan mo? Opo ma. Niyakap ni Ara ang kanyang ina. Salamat sa lahat. Lumipas ang 1 linggo. Sinimulan ni Ara na masanay sa bahay at bumalik sa normal na buhay. Nagtatrabaho sa nail salon, nakikipagkita sa mga kaibigan, naglalakad tuwing gabi. Dahan-dahan siyang bumabalik sa dati. Plano ni Dra. Sofia na umalis sa loob ng ilang araw. Isang gabi, nakaupo sila sa veranda. Umiinom ng tsaa at pinapanood ang sunset. Biglang nagsalita ang ina. Alam mo, naisip ko lang, kailangan kong bisitahin ang dating asawa mo. Bakit ma? Nagulat si Ara. Para lang maging curious. At para makita ko mismo na hindi na siya banta sa iyo, na umalis na sila, at wala silang planong bumalik dito. Sa pamamagitan ng isang karaniwang kaibigan, nalaman nila ang address. Nakatira si Miguel, ang ina niya, at ang kapatid niya sa isang luma, 2 bedroom na apartment sa 5 palapag, walang elevator. Ang mismong lugar kung saan unang nakita ni Ara ang kanyang biyenan. Pumunta sila doon kinabukasan sa tanghali. Umakyat sila sa hagdan na may amoy at may mga peeling wall hanggang sa 5 palapag. Nag-doorbell sila. Nang buksan ni Aling Gloria ang pinto, namutla siya nang makita sila. Bakit kayo nandito? Para mang-asar ulit? Bumisita lang kami, kalmadong sagot ni Dra. Sofia, tinitingnan namin kung talagang umalis na kayo sa villa at kung ayos ba kayo dito. Pwede ba kaming pumasok saglit? Bago pa sumagot si Aling Gloria, pumasok na si Dra. Sofia, tiningnan niya ang apartment ng may maingat na mata. Masikip, mainit, may amoy. Ang wallpaper ay luma at natatanggal na. Ang mga kasangkapan ay luma at sira. Sa maliit na kwarto, nakaupo si Miguel sa isang sirang sofa. Hindi siya nag-aahit, nakasuot ng madumi na t-shirt, magulo ang buhok at nakatitig lang sa cellphone. Nakahiga si Mia sa cot sa tabi ng bintana, nakasuot din ng luma na pajamas at nakatingin din sa cellphone. Dahan-dahang tiningnan ni Dra. Sofia ang mapanglaw at miserable na eksena. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang anak na nakatayo sa tabi niya maganda, nakasuot ng magandang damit at mukhang masaya. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salita. Malakas at malinaw, sa isang kalmado, matatag na boses. Anak, bakit hindi ka nakatira doon sa bahay na binili ko para sa iyo? Namayani ang katahimikan na parang kamatayan. Nanigas si Aling Gloria, nakabukas ang bibig. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo mula sa cellphone at tumingin sa kanila. Itinaas ni Mia ang kamay niya na may cellphone sa mukha at huminto. Ngumiti si Ara, kalmado, kumpiyansa at may dignidad. Nakatira po kami doon ma. Bumalik kami sa bahay namin. Sa bahay ko. Tiningnan niya ang miserableng apartment na tinitirhan ng 3 failures. At sila nakatira sa lugar na bagay sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Miguel mula sa sofa. Namula ang mukha niya. Ikaw, bakit ka nandito? Bumisita lang kami. Kalmadong sagot ni Dra. Sofia, tinitingnan namin kung kumusta kayo dito. Nagustuhan ba ninyo ang luma ninyong apartment? Hinawakan ni Aling Gloria ang pinto. Nangaasar kayo. Dahil sa inyo. Nangyari ito sa amin. Dahil sa amin? Lumapit si Ara.
Kusa kayong gumapang sa butas na ito. Sinubukan ninyong agawin ang pag-aari ng iba. Binayaran ninyo ang inyong kasalanan. Tumayo si Mia mula sa kot. Manahimik ka. Amin ang bahay na iyon. May karapatan si Kuya Miguel. Wala. Kailanman ay wala siyang karapatan. Binalingan ni Dra. Sofia ang pinto. Ara, umalis na tayo. Hindi ako makahinga dito. Nang umalis sila sa apartment, isinara ang pinto ng malakas. Bumaba sila sa hagdan at paglabas nila, huminga ng malalim si Ara. Ang nakakatakot na lugar. Sarili nilang pagpili. Karma, sabi ni Dra. Sofia, niyakap ang kanyang anak. Pero tayo, mayroon tayong ibang buhay. Isang magandang buhay. Opo ma, may maganda tayong buhay. Sumakay sila sa kotse at nagmaneho patungo sa kanilang villa, ang malaki, maliwanag at malinis na bahay. Pagkatapos ng isang linggo, umuwi si Dra. Sofia sa lungsod niya. Nag-iisa si Ara sa bahay, ngunit iba na si Ara ngayon. Malakas at kumpiyansa. Nagpatuloy siya sa nail salon, nakikipagkita sa mga kaibigan, bumalik sa ayos ang kanyang buhay. Pagkatapos ng isang buwan, tumawag ang abogado. Ara, may magandang balita. Pumayag na si Miguel sa diborsyo. Walang kondisyon, walang away. Kapag pinirmahan mo ang mga dokumento, magiging malaya ka na sa loob ng 2 buwan. Talaga? Pumayag siya ng ganoon lang? Oo. Siguro, na-realize niya na talo na siya ng tuluyan. Pinirmahan ni Ara ang mga dokumento. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at granted ang diborsyo. Kinuha niya ang certificate ng diborsyo at naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang kalayaan. Malaya, opisyal, legal. Ang kasong kriminal laban kay Miguel ay isinara. Nahatulan siya ng 2 taong probation at 50,000 pesos na multa. Kalahating taon pagkatapos ng diborsyo. Naging matatag ang buhay. Trabaho, bahay, mga kaibigan. Nag-enroll si Ara sa gym at nagsimula siyang mag-therapy. Nakatulong ito sa kanya na malampasan ang post-traumatic stress sa lahat ng kanyang naranasan. Tama ang desisyon mong umalis. Maraming tao ang nagtitiis sa loob ng maraming taon. Isa sana ako sa kanila, umamin si Ara, pero hindi ka naging isa sa kanila. Dahil naglakas loob kang humingi ng tulong. Ilang beses na tumawag si Miguel, hindi sinasagot ni Ara. Nagpadala siya ng text, "Sorry, pwede ba tayong magsimula ulit?" Nag-delete siya at ni-block ang numero. Nagpadala ng text si Aling Gloria, "Ara, nahihirapan ang Miguel ko nang wala ka. Magbabago siya." Ni-block din niya ang numero niya. Sinubukan ni Mia na lumapit sa kanya sa kalye. "Magkaibigan na lang tayo, Ara. Pwede ba akong bumisita sa bahay?" Tiningnan siya ni Ara ng malamig. "Hindi. At huwag ka nang lalapit sa akin ulit." Tumalikod siya at umalis. 1 taon pagkatapos ng diborsyo, nagbago si Ara, gumanda at naging masigla. Nag-eehersisyo siya, nag-aalaga sa sarili. Parang naging ibang tao siya. Nakatanggap siya ng atensyon mula sa mga lalaki, ngunit magalang siyang tumanggi. Hindi pa siya handa. Kailangan niya ng oras. Isang araw, pumasok sa salon ang isang customer. Isang lalaking 30s, malaki ang katawan, nakasuot ng suit, nag-book siya ng haircut, ngunit nagkasakit ang designer, kaya si Ara ang umasikaso sa kanya. Nag-usap sila. At nalaman niya na ang pangalan niya ay June. Isang architect siya. At nagkuwento siya ng may sense of humor at kawili-wili. Naramdaman ni Ara na masaya siyang kausap ito. Nang matapos siya, nagtanong si June, "Pwede ba akong magpabook sa iyo ulit sa susunod na buwan, ma'am?" "Oo naman, tawagan mo lang ako." Bumalik siya pagkatapos ng 1 buwan. Nag-usap ulit sila tungkol sa mga biyahe, libro, at buhay. Nang matapos siya, nagtanong siya, "Ara, gusto mo bang magkape?" Nag-atubili siya. "Hindi ko alam. Kape lang, walang pressure. Masaya lang akong kausap ka, Ara." "Sige, pero kape lang."
Nagkita sila sa isang coffee shop kinagabihan at nag-usap ng 2 oras. Nagkuwento si June tungkol sa mga project niya at sa team niya. Nagpakita siya ng interes sa buhay niya, ngunit hindi siya nagtanong ng sobra. Nang maghiwalay sila, nagtanong siya, "Puwede ba tayong magkita ulit?" "Sige, pero dahan-dahan lang. Kaka-divorce ko lang. Kailangan ko ng oras. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin." Nagsimula silang magkita ng 1 beses sa isang linggo, manonood ng sine, pupunta sa museum, maglalakad. Mapagpasensya si June at hinintay siya. Pagkatapos ng 3 buwan, inimbitahan siya ni Ara sa bahay at ipinakilala sa kanyang ina. Dumating si Dra, Sofia, para sa weekend. Nag-ingat ang ina, nagtanong tungkol sa trabaho niya at sa pamilya niya. Kalmado at tapat na sumagot si June. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ng ina, "Mabait na bata, pero huwag kang magmadali. Tingnan mo lang muna." "Hindi po ako magmamadali, ma. Natuto ako sa mga pagkakamali ko." Pagkatapos ng kalahating taon, nagkuwento si Ara kay June tungkol sa kanyang kasal, kay Miguel, sa pananakit, at kung paano niya muntik nang mawala ang kanyang bahay. Nakinig si June, hindi siya inistorbo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay niya. "Napakalakas mong babae. Hindi madali ang makaalis sa ganoong sitwasyon. Ipinagmamalaki kita. At gusto kong malaman mo, hindi ako ganoong klasing tao. Hinding-hindi kita sasaktan o iinsultuhin. Nangangako ako. Natatakot akong magtiwala ulit sa isang tao. Naiintindihan ko. Hihintayin kita hanggat kailangan." Pagkatapos ng 8 buwan, lumipat si June sa villa at ginamit niya ang isa sa mga bedroom. Nagkasama sila. Si June ay mabait, magalang, tumutulong sa gawaing bahay, nagluluto at hinding-hindi siya nagtaas ng boses. Pagkatapos ng 1 taon, nag-propose si June. Nakaupo sila sa veranda, umiinom ng wine at pinapanood ang sunset. "Ara, magpakasal tayo. Seryoso ka ba?" "Oo. Mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay." Natatakot siya, ngunit iba si June. Sa loob ng 1.5 taon, hindi man lang siya sinaktan o ininsulto. "Sige. Pero ayaw ko ng bonggang kasal. Gusto ko, tahimik lang, kung ano ang gusto mo." Nagpakasal sila pagkatapos ng 1 buwan. Maliit na celebration lang sa isang restaurant kasama ang mga malalapit na tao. Umiyak si Dra, Sofia sa kaligayahan. "Sa wakas, nahanap mo na ang tunay na kaligayahan." "Opo, ma. Naging mabuting asawa si June. Maaasahan, mapagmahal, gumagalang kay Ara at kumukonsulta sa kanya." Pagkatapos ng 1 taon, nagbuntis si Ara. Natakot siya sa una, ngunit masaya si June. "Ang galing, magkakaanak tayo." Naging maayos ang pagbubuntis. Maingat si June, tumutulong at sumasama sa lahat ng ultrasound. Ibinenta ni Dra, Sofia ang kanyang apartment, inayos ang negosyo niya at nagsimulang tumira ng tuluyan sa kanila. "Gusto kong malapit sa anak ko at sa mga apo ko." Pagkatapos ng 9 na buwan, ipinanganak ni Ara ang kanyang anak. Pinangalanan nila itong Mio, isang malusog na sanggol. Umiyak si June nang yakapin niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Umuwi sila sa bahay. Ang buhay ay umikot sa sanggol. Tumutulong si June sa pagpapatahan, pagpapalit ng diaper sa gabi. Naging pinakamahusay na lola si Dra. Sofia, nag-aalaga kay Mio, nagluluto, tumutulong, masaya si Ara. Nasa kanya na ang lahat. Isang mapagmahal na asawa, isang malusog na anak, isang mapagmahal na ina, at ang sarili niyang bahay. Nang mag-1 taong gulang si Mio, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ara ang pinto at nakita niya si Aling Gloria, matanda, nakayuko at nakasuot ng murang coat. "Ara, puwede ba akong pumasok?" "Hindi. Ano po ang kailangan ninyo?" "Gusto kong makipag-usap." Humingi ng tawad. "Wala na tayong pag-uusapan." 5 minuto lang, Ara. Parang awa mo na. Lumabas si Ara sa pinto.
Dito na lang po, sabihin ninyo ng mabilis. Tiningnan ni Aling Gloria ang villa nang may pangungulila. Ang ganda ng bahay. Naalala ko, noong tumitira pa kami dito, illegal po kayong tumira dito. Inagaw ninyo ang pag-aari ng iba. Alam ko, kasalanan ko, patawarin mo ako. Tiningnan siya ni Ara. Ang babaeng ito ang nagpahirap sa buhay niya sa loob ng 1 taon. Hindi ko po kayo pinatatawad. Umalis na po kayo. Tumayo si Aling Gloria ng sandali. At pagkatapos ay mahina siyang lumakad patungo sa gate. Tiningnan siya ni Ara nang walang awa at bumalik sa loob. Naglalaro si June kay Mio. Sino yon? Ang dati kong biyenan. Humingi ng tawad. Pinatawad mo ba? Hindi. Hindi siya karapat-dapat. Lumipas ang 3 taon. Lumaki si Mio, nag-aral sa nursery at ipinanganak ni Ara ang kanyang anak na babae, si Sofia. Lumawak ang negosyo. Nagbukas si Ara ng pangalawang salon at pagkatapos, pangatlo. Naging isang matagumpay na businesswoman siya. Si June ay na-promote at naging project manager. Si Sofia ay naging matatag na suporta, nag-aalaga sa mga bata. Namuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahal sa malaking bahay. Wala nang tumawag si Miguel. Nabalitaan ni Ara. Nakatira pa rin siya kasama ang ina niya sa luma at masikip na apartment. Nagtatrabaho siya sa mabibigat na trabaho at umiinom tuwing gabi. Si Mia ay umalis sa ibang lungsod, ngunit hindi rin siya naging matagumpay doon. Walang naramdamang pagtatagumpay si Ara. Wala lang siyang pakialam. Magpakailanman, naghiwalay na ang kanilang mga landas. Nang mag-5 taong gulang si Mio, nagtanong siya, "Mama, may iba ka bang asawa bago si Papa?" "Oo." "Matagal na. Pero masamang tao siya. Mabuting tao si Papa. Siya ang pinakamabait sa buong mundo." Nasaan na ang masamang tao na yon? Napakalayo. At hinding-hindi na siya babalik sa atin. Mabuti. Niyakap ni Mio ang kanyang ina at tumakbo para maglaro. Lumipas ang 5 taon. Si Mio ay 10, si Sofia ay 7. Lumaki sila sa isang maganda at mapagmahal na pamilya. Nagbukas si Ara ng pang-4 na salon at nagpaplano na maging franchise. Si June ay naging partner sa kumpanya. Tumira sila sa parehong villa, ni-renovate nila ang bahay. Ngunit hindi nila ito ibinenta. Ito ang bahay ng ina at simbolo ng kanilang bagong buhay. Si Sofia, 73, ay malakas pa rin at tumutulong sa mga apo niya. Isang gabi, nakaupo sila sa beranda, naglalaro ang mga bata sa labas. "Alam mo," sabi ni Ara, "minsan naiisip ko, paano kung hindi ako tumawag sa iyo noon, Ma?" "Huwag mong isipin iyan, anak. Ang mahalaga, tumawag ka, pero nagtiis ako ng napakatagal. Natakot ka. Normal yan. Ang mahalaga, naglakas loob ka." Hinawakan ni June ang kamay ni Ara. "Napakalakas mong babae. Hindi ako malakas. Nagkaroon lang ako ng swerte." "Hindi swerte," sabi ni "Sofia, ikaw ang pumili. Tumawag ka at humingi ng tulong. Iyan ang iyong pagpili. At tama ang ginawa mo." Lumipas ang 10 taon pa. Si Mio ay 20. Nag-aaral ng architecture sa kolehiyo. Si Sofia ay 20 at nagpaplano na maging doktor. Si Sofia ay namatay nang payapa sa edad na 82. Inilibing siya ni Ara, umiiyak, ngunit alam niya na nabuhay ang ina niya ng maganda at masaya. Nakikita ang kaligayahan ng mga apo niya. Si June ay nasa tabi niya pa rin. May 17 taon na silang magkasama at patuloy siyang nagmamahal. Pinalawak ni Ara ang kanyang negosyo sa 10 branches. Naglunsad ng sarili niyang cosmetics line at nagtatag ng charitable foundation para sa mga biktima ng domestic violence. Nagbibigay siya ng shelter, abogado at therapist. Alam niya kung ano ang pinagdaanan niya at gusto niyang tulungan ang iba. Nakatira pa rin siya sa villa. Dumadalaw ang kanyang mga anak, ang mga apo niya. Ang bahay ay puno ng buhay, tawanan at pag-ibig. Minsan, naaalala niya si Miguel.
Narinig niya ang balita 2 taon na ang nakalipas na namatay siya. Cirrhosis. Sinira siya ng alak. Walang naramdamang awa si Ara. Tinanggap lang niya ang katotohanan. Nabuhay siya ng masamang buhay at nabuhay siya ng mabuti, masaya at makabuluhang buhay. Nang nakaupo siya sa beranda tuwing gabi, nakatingin sa hardin, masaya siya dahil nakaalis siya, dahil hindi siya sumuko, dahil nakahanap siya ng lakas na tawagan ang kanyang ina. Isang tawag lang ang nagbago sa lahat. Isang tawag lang ang nagligtas sa buhay niya. Ngayon, tinutulungan niya ang ibang mga babae na gawin ang tawag na iyon at magpakatatag at umalis. Isang araw, isang babae na 20s, may pasa ang mukha at takot ang dumating sa foundation niya. Tulungan mo ako. Sinasaktan ako ng asawa ko. Hindi ko alam ang gagawin. Inupo siya ni Ara, binigyan ng tsaa at narinig niya ang kuwento na parang kanya. Tutulungan kita. Magiging maayos ang lahat. Nangangako ako. At tinulungan niya. Binayaran niya ang abogado, pinatira sa shelter at sinuportahan. Naghiwalay ang babae at inayos ang kanyang buhay. Pagkatapos ng 1 taon, bumalik siya para magpasalamat. Iniligtas mo ako. Niyakap siya ni Ara. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Naglakas loob ka lang na humingi ng tulong at naaalala niya kung paano niya nagawa ang lakas na iyon. Ang tawag sa kanyang ina na humingi ng tulong. Iyon ang turning point. Ang simula ng kanyang bagong buhay. Ngayon, 52 na si Ara. Ang mga apo niya ay lumaki na at masaya ang kanyang mga anak. Si June ay nasa tabi niya pa rin, mahal pa rin siya. Nagpapatakbo siya ng foundation, nakatulong na sa daan-daang babae at nakatira sa villa na muntik na niyang mawala. At nakatingin siya sa larawan ng kanyang ina sa mantelpiece at bumubulong. Salamat ma, dahil dumating ka noon at iniligtas mo ako. At alam niyang naririnig siya ng kanyang ina. Bawat babae ay karapat-dapat na maging masaya. Bawat babae ay karapat-dapat na magkaroon ng bahay na puno ng pag-ibig, hindi pambubugbog at pag-iinsulto. Ito na ngayon ang kanyang misyon at ipagpapatuloy niya ito hanggang sa huli. Dahil alam niya na isang tawag lang ang makakapagpabago sa lahat, isang tawag lang ang makakapagligtas ng buhay.